Sa isang bayan na itinago sa ilalim ng matataas na bundok at malalalim na kagubatan, nagsimula ang isang kwento ng tapang, takot at pag-asa. Ang mga tao sa bayan ng tabing dagat ay hindi nakaligtas sa malupit na hamon ng dilim na dumating sa kanilang buhay. Sa isang gabi ng kabang, ang kanilang tahimik na komunidad ay sinalakay ng mga nilalang mula sa kabila ng kanilang mga paniniwala, mga aswang na may mga layunin ng pagkawasak. Ngunit hindi nagtagal, natutunan nilang hindi lamang ang pisikal na laban ang mahalaga, kundi ang laban ng mga kaluluwa. Pinangunahan ni Elisa, isang batang lider na puno ng tapang, ang bayan sa isang laban na hindi lamang laban sa mga aswang, kundi laban sa kanilang mga takot, kasalanan at galit. Kasama ang kanyang mga kasamahan, nadiskubre nila na ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa mga armas o lakas ng katawan, kundi sa pagkakaisa, pagpapatawad at pananampalataya. Sa bawat hakbang nilang nagtutulungan, natutunan nilang ang laban ay hindi natatapos sa isang pagpatay, kundi sa isang mas mataas na layunin, ang muling pagbuhay ng liwanag sa bawat puso. Ang kwento ng bayan ng tabing dagat ay isang paalala na sa bawat dilim, may liwanag na matatagpuan, at sa kabila ng mga hamon, ang pinakamahalagang laban ay ang laban sa ating sariling kaluluwa. Sa isang liblib na bayan sa Bukirin, may isang kwento na matagal nang ipinagpapaliban ng mga matatanda. Isang gabi, habang ang mga tao ay abala sa kanilang mga gawain, nag-umpisang mag-alon ang hangin at mag-iba ang takbo ng araw. Si Lola Luming, ang pinakamatandang babae sa bayan, ay nagsimulang magsalita tungkol sa isang bagay na matagal nang tinatago. May mga aswang daw na nakatira sa dilim ng kagubatan, nagtatago sa mga anyo ng ordinaryong tao. Isang gabi, habang ang buong bayan ay tahimik, may isang batang lalaki na nawawala. Ang buong baryo ay naghahanap sa kanya, ngunit walang natagpo ang bakas, maliban sa ilang malalalim na sugat sa puno ng isang malaking kahoy sa tabi ng kagubatan. Habang ang ilan ay nagsasabi ng mga alamat ng mga aswang, may mga nag-aalangan. Hindi pa rin nila kayang paniwalaan ang kwento ni Lola Luming. Habang lumilipas ang mga linggo, nagiging mas seryoso ang mga pangyayari. Isang babae na kilala sa bayan ang tumakas mula sa kanyang bahay at nagsabi na siya ay inuusig ng isang nilalang sa gabi. Hindi siya pinaniwalaan ng marami. Ngunit nang may mga susunod na biktima, nagkaroon ng takot ang mga tao. Sa bawat gabi, tila naririnig nila ang malalalim na hininga ng isang nilalang na naglalakad sa dilim. Ang mga aswang ay may kakayahang magbago ng anyo. Sabi ng matatanda, maaari silang magmukhang normal na tao sa araw. Ngunit sa gabi, nagiging mga mabangis na nilalang na may matutulis na pangil at mga pangil ng kagubatan. Habang ang mga tao ay natatakot at ang bayan ay nababalot ng dilim, isang batang babae ang nagpasya na sumunod sa isang misteryosong landas upang matuklasan ang katotohanan. Pagkatapos ng ilang gabi ng pag-iwas at takot, natuklasan nila ang lihim ng kagubatan. Doon sa dilim, nahanap nila ang isang daan patungo sa isang lumang simbahan na matagal nang abandon. Sa loob ng simbahan, isang grupo ng mga aswang ang matatagpuan na hindi pa tapos sa kanilang makapangyarihang ritual. Ngunit bago nila magawa ang kanilang plano, nagtakda sila ng isang kasunduan sa mga tao ng bayan upang huwag na nilang galawin ang kanilang mundo. Matapos ang natuklasang lihim sa simbahan, nagpatuloy ang takot sa bayan. Hindi nila alam kung anong magaganap sa mga susunod na araw, ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi pa tapos ang banta ng mga aswang. Habang ang mga tao ay nagpatuloy sa kanilang buhay, isang misteryosong pag-aalboruto ang nangyari sa bayan. Sa isang gabi, may narinig na malalakas na tunog mula sa kagubatan.
Mga hagulgol at ungol na nagpatindi sa takot ng mga residente. Si Carogelio, ang pinuno ng bayan, ay nagtipon ng mga matatanda upang kumonsulta at magdasal para sa proteksyon. Ayon kay Lola Luning, may isang sinaunang kasunduan ang mga aswang at ang mga tao ng bayan. Pero may isang kondisyon. Kung ang kasunduan ay masira, ang buong bayan ay malalagay sa panganib. Hindi nila alam na may isang batang lalaki na nakalabas ng bahay at nakita ang mga aswang na nagbabalik sa kagubatan. Nagtatangka na muling isagawa ang kanilang mga ritual. Habang ang mga matanda ay nagdarasal at nagsusumpa na hindi nila babaliin ang kasunduan, ang mga kabataan ay nagsimula ng maghinala. Isa sa kanila, si Elisa, ay naramdaman ang kakaibang presensya ng mga aswang na sumunod sa kanya. Wala nang takas. Pinili niyang sundan ang landas na minarkahan ng mga lumang alamat. Isa-isa niyang iniiwasan ang mga nilalang sa gabi, habang ang kanyang mga mata ay sumusubok magtago sa dilim. Sa kanyang paglalakbay, natagpuan ni Elisa ang isang kakaibang lihim sa loob ng kagubatan. Isang sinaunang libro ng mga ritual ng aswang. Sa isang page, nakalista ang mga pangalan ng mga pamilya sa bayan, pati na rin ang mga pamana ng kanilang mga ninuno. Sinabi ni Elisa sa sarili na hindi lang siya makikipagkasunduan sa kanila, kundi ipapaglaban niya ang kalayaan ng kanyang bayan. Subalit, bago pa man siya makabalik sa bayan, isang gabi, isang malakas na alon ng hangin ang dumaan at naghatid ng dilim. Ang mga aswang ay muling naglakbay patungo sa bayan, handang balikan ang kanilang mga nawawalang kaanak at tapusin ang kanilang nilutong plano. Habang ang buong bayan ay natutulog, ang dilim ay nagsimulang maglakbay mula sa kagubatan patungo sa mga tahanan. Ang mga aswang, hindi na nagtatago, ay dumaan sa mga eskinita at mga disyertong kalsada ng bayan. Sa kabila ng kanilang kasunduan, isang taksil sa kanilang mga hanay ang nagpasya na putulin ang mga pader ng kasunduan at muling manghuthot ng buhay mula sa mga tao. Isang gabi, ang ilan sa mga kabataan ng bayan ay naglakas loob na magtungo sa kagubatan upang hanapin ang isa pang piraso ng sinaunang libro na natagpuan ni Elisa. Sa kanilang paglalakbay, natagpuan nila ang isang misteryosong bahay na hindi nila alam na matagal nang iniwasan ng lahat. Ang bahay ay tila nahulog sa kaharian ng dilim, at ang mga pader nito ay puno ng mga palatandaan ng mga ritual. Pinilit nilang pumasok, ngunit bago pa man nila matuklasan ang loob, bigla silang tinangay ng isang masangsang na amoy at isang malamig na hangin na nagpasabog ng kanilang pag-iisip. Habang nangyayari ito, si Elisa, na matagal nang nawawala, ay nakarating sa lugar kung saan unang nakita ang mga aswang, ngunit doon ay nakatagpo siya ng hindi inaasahang revelasyon. Si Elisa ay natuklasan na siya ay may koneksyon sa mga aswang. Ang kanyang angkan, bagamat hindi nila alam, ay may mga lahing aswang din. Tinutuklasan niya ang malupit na katotohanan na hindi na siya maaaring lumayo sa likod ng mga tinatawag na pamana ng dilim. Nalaman ni Elisa na siya ay bahagi ng isang paboritong proyekto ng mga aswang. Isang nilalang na maaaring magpabalik sa kapangyarihan ng mga nilalang mula sa dilim. Sa kanyang pagbalik sa bayan, nagpasya siyang sabay-sabay silang magsagawa ng isang ritual upang pigilan ang mga aswang. Ngunit hindi nila alam na ang mga nilalang na ito ay hindi lamang umaasa sa kanilang kapangyarihan, kundi may mga lihim na tinatagong lakas na maaaring maging mitya ng kanilang pagwawasak. Habang ang buong bayan ay dumadaan sa dilim, si Elisa at ang kanyang mga kasamahan ay nagtakda ng isang huling labanan na magtatakda ng kapalaran ng kanilang bayan. Nang sumapit ang hatingabi, isang makapangyarihang sigaw ang bumangon mula sa kagubatan at nagsimula na ang pinakamalupit na sagupaan ng kanilang buhay.
Ang gabi ng huling laban ay dumating at ang buong bayan ay nagmistulang isang lugar ng nakatagong dilim. Habang ang mga kabataan na kasama ni Elisa ay nagsisimula ng mga hakbang upang magsagawa ng isang ritual na makapagpapabagsak sa mga aswang, ang mga nilalang mula sa kagubatan ay nagtipon sa isang malawak na clearing sa gilid ng bayan. Ang mga matutulis nilang pangil ay kumikislap sa ilalim ng malamlam na buwan. Ang kanilang mga mata ay kumikislap na puno ng gutom at galit. Si Elisa, kasabay ang kanyang mga kaibigan, ay may hawak na isang sinaunang susi. Isang simbolo ng pag-asa at lakas mula sa nakaraang ritual ng kanilang mga ninuno. Habang sila ay naglalakad patungo sa clearing ng kagubatan, ang hangin ay nag-iba at isang nakakatakot na katahimikan ang sumiko. Ang mga puno sa paligid ay tila nagmamasid sa kanilang bawat galaw at ang bawat yapak nila ay naririnig ng mga mata ng mga aswang na naghintay sa kanila sa dilim. Hindi nila alam na ang ilang mga kabataan na nagsimula ng paghahanda sa ritual ay iniiwasan ng kanilang mga sarili. Ang isa sa kanila, si Ramil, ay unti-unting nakakaranas ng mga kakaibang pangyayari. Ang kanyang mga mata ay nagiging malabo at ang kanyang katawan ay parang bumibigat. Isang senyales na ang kasamaan ng aswang ay nagsisimula ng pumasok sa kanya. Habang naglalakad sila patungo sa clearing, sinubukan ni Ramil na pigilan ang sarili. Ngunit ang mga sigaw mula sa kanyang kaluluwa ay unti-unting lumalakas. Tanda ng isang lihim na tinatagong pwersa na gumagabay sa kanya. Sa kabila ng mga pagsubok, si Elisa at ang kanyang mga kaibigan ay umabot sa clearing kung saan ang mga aswang ay naghihintay, nagsisiksik at nagmamasid mula sa dilim. Ang simula ng kanilang labanan ay agad na nagpasiko ng mga hindi pangkaraniwang huni at mga kulog mula sa langit. Ang mga kabataan ay nagtangkang magdala ng liwanag sa pamamagitan ng ritual ng kanilang mga ninuno, ngunit isang malupit na hampas ng hangin ang dumapo sa kanila na nagdulot ng pagkabasag ng kanilang mga gamit. Habang ang labanan ay lumalala, napansin ni Elisa na ang mga aswang ay nagsimula ng isang panghuling ritual, isang paghahanda upang muling buhayin ang kanilang pinakamakapangyarihang pinuno. Isang nilalang na mas malakas at mas mabagsik kaysa sa sinuman sa kanilang lahi. Sinubukan niyang pigilan ito, ngunit tila ang oras ay nawawala. Sa bawat sigaw ng mga aswang, nararamdaman niya na ang huling alon ng pag-asa ay dahan-dahang nawawala. Ang pagtutol ng mga tao ng bayan at ang pagtatangka ni Elisa ay nagiging mas mahirap na, at ang bawat sagupaan ay tila walang katapusan. Isang malakas na pagsabog ng ilaw ang nagdala ng isang saglit na katahimikan, at si Elisa ay nahulog sa lupa. Ngunit bago siya mawalan ng malay, nakakita siya ng isang pahiwatig mula sa kanyang ninuno. Isang huling pagkakataon na ipapakita sa kanya ang tunay na lakas upang labanan ang mga nilalang ng dilim. Sa isang huling pagsubok ng lakas, magsisimula ang huling laban upang harapin ang kapalaran ng bayan. Nang magising si Elisa, ang buong clearing ay napuno ng mga malalaking anino at hindi matitinag na katahimikan. Wala nang bakas ng mga kabataan na kasabay niyang nagsimula ng ritual, at ang mga aswang ay tila natutulog sa paligid ng kanyang katawan. Ngunit sa kanyang katawan, isang kakaibang lakas ang gumugol sa kanya. Hindi siya sigurado kung saan nanggaling ang lakas na iyon. Ngunit alam niyang ito na ang huling pagkakataon na maaari siyang magtagumpay. Ang lihim mula sa kanyang ninuno, isang sinaunang armas na binubuo ng mga natipon na espiritu ng mga ninuno ng bayan, ay nagpakita sa kanyang isipan. Isang uri ng simbolo na magbibigay sa kanya ng lakas upang tumayo laban sa mga aswang na siyang magpapalaya sa bayan mula sa mga nilalang ng dilim.
Sa isang mahabang hakbang, umangat siya at tinawag ang lahat ng mga espiritu ng bayan na matagal nang nawala. Dahan-dahan, nagsimulang magliwanag ang kanyang katawan at sa isang iglap, ang clearing ay napuno ng liwanag. Ang mga aswang ay nagising at nagsimulang magsumag sa paligid ni Eliza. Ngunit ang kanilang lakas ay hindi na kasing tindi, gaya ng dati. Kasabay ng liwanag mula kay Eliza, nagkaroon ng isang malakas na alon ng enerhiya at isang sigaw mula sa kagubatan, ang nagpasiko ng matinding alon ng hangin. Nagising ang mga espiritu ng bayan, mga kaluluwa ng mga ninuno ng bayan, mga tao na matagal nang nawala sa pagkakasunduan ng mga aswang. Isang pagsabog ng liwanag ang nagpadaloy ng mga kaluluwang ito patungo sa mga aswang. Ang mga aswang ay nagsimulang manghina. Isang nilalang na pinuno ng mga aswang na mas malakas at mas mabagsik kaysa sa lahat ay nagsimulang lumabas mula sa dilim. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang malakas na puwersa mula kay Eliza ang humarap dito. Ang kanyang lakas, na sinusuportahan ng mga espiritu, ay nagtaglay ng napakalakas na enerhiya na nagbigay daan sa isang malupit na labanan. Pinilit ng pinuno ng mga aswang na durugin si Eliza, ngunit ang kanyang lakas ay hindi kayang tumagal sa gigil ng mga espiritu ng bayan at ni Eliza. Sa isang huling pagsabog ng enerhiya, naputol ang mga pakpak ng pinuno ng mga aswang at ito ay bumagsak sa lupa. Naglaho ang kanyang katawan sa isang ulap ng alikabok at ang buong clearing ay napuno ng isang ilaw na sumasaklaw sa buong bayan. Ang mga aswang ay nagsimulang maglaho, isang tanda ng kanilang pagkatalo. Habang ang mga kabataan ay muling bumangon mula sa mga labi ng dilim, nakita nila si Eliza na nakatayo sa harap ng clearing. Ang kanyang katawan ay puno ng malinis na liwanag. Ang buong bayan ay nakaligtas. At ang mga aswang na nagdulot ng matinding takot ay nawala na. Si Eliza, sa tulong ng mga espiritu ng bayan, ay naging simbolo ng pag-asa. Isang kwento ng pagtatagumpay laban sa dilim. Sa huling sandali ng kanilang laban, ang mga kaluluwa ng mga ninuno ay nagpasalamat kay Eliza at sa mga kabataan na nagbigay daan sa kanilang pagbalik. Sa wakas, ang bayan ay muling nakatanggap ng liwanag at ang kasunduan ng mga aswang ay nabasag. Ngunit ang isang bagong simula ay nagsimula para sa bayan. Matapos ang matinding laban, ang buong bayan ay nagsimula ng unti-unting maghilom. Ang mga bahay na naapektuhan ng mga nilalang mula sa kagubatan ay muling inayos. At ang mga kaluluwa ng mga ninuno na nagbigay ng tulong ay nagpatuloy na nagmamasid para tiyakin na walang muling pagsiko ng dilim. Ngunit sa kabila ng tagumpay, isang bagay na hindi inaasahan ang nagsimulang maganap. Ang mga kabataan na nakasaksi ng lahat ng kalupitan ay nagsimula ng magtamo ng mga pagbabago sa kanilang katawan at kaluluwa. Si Eliza, na dating nahulog sa pagkatalo ng mga aswang, ay nagsimulang maramdaman ang kakaibang lakas na dulot ng mga espiritu na tumulong sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa isang hindi maipaliwanag na liwanag. May mga gabi na siya ay gising, naglalakad sa kalikasan, at naririnig ang mga bulong mula sa mga patay. Ang mga espiritu ay nagsimula na magparamdam sa kanya, at ang mga salitang hindi niya maintindihan ay nagsimulang magbago ng kanyang pananaw. Habang si Eliza ay nagsasaliksik tungkol sa mga pagbabago sa kanyang katawan at kaluluwa, si Ramil, ang batang lalaki na unang napasok ng masamang kapangyarihan ng mga aswang, ay nagsimulang magkaroon ng mga alaala na matagal nang nakatago sa kanyang isipan. Bawat gabing dumaan, siya ay may nakikitang mga imahe ng mga nilalang ng dilim na nakatago sa ilalim ng kanyang mga panaginip. Nakaramdam siya ng isang hindi mabuting presensya na unti-unting bumangon mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Nagsimulang magtanong si Ramil
kung kaya ba niyang tuluyang makatakas sa mga anino ng nakaraan. Sa kabila ng mga pagbabago, ang mga matatanda sa bayan ay nagsimulang magtipon at magdasal upang muling maging buo ang kanilang bayan. Ngunit may isang malaking tanong na hindi nila masagot. Ang mga aswang ay natapos nga ba? O may natitira pang mga nilalang sa dilim na nagtatago at naghihintay ng tamang oras upang magbalik? Ang ilan sa mga matatanda ay nagsasabi na ang kanilang laban ay hindi pa tapos at maaari nilang muling maranasan ang dilim na sumira sa kanilang bayan. Isang gabing walang buwan, si Eliza ay nakaramdam ng isang kakaibang pagkilos mula sa ilalim ng lupa. Nasa gilid siya ng kagubatan. Tanaw ang mga puno at ang mga lugar na tinahak nila ng mga kabataan. Doon, may isang matandang mang-uugali na lumapit sa kanya. Ito ay si Mang Isko, isang matandang mang-uugali na nagsimulang magkwento ng isang lihim na matagal nang itinago sa mga matatanda ng bayan. Ayon kay Mang Isko, ang pagkatalo ng mga aswang ay hindi ang katapusan ng lahat. Isang lihim na ritual ng pagkatalo ng mga aswang ay naglalaman ng isang sakripisyo. At ang lakas ng ritual ay hindi lamang nakasalalay sa pagtalo ng mga aswang, kundi sa isang bagong puwersa na lumalabas mula sa kabundukan. Si Eliza at ang mga kabataan ay kailangang magsanib puwersa muli. Hindi lamang upang ipaglaban ang bayan, kundi upang mapigilan ang isang lumang puwersa na matagal nang nagmamasid sa kanilang paligid. Sa kabila ng tagumpay, ang tunay na laban ay magsisimula pa lang. Ang huling kabanata ng kanilang kwento ay naglalaman ng mas matinding hamon at ang buong bayan ay muling haharap sa isang nilalang na magbibigay hamon sa kanilang pagnanais na magpatuloy sa buhay. Ang gabi ng mga pagbabago ay dumating. Ang bayan, na dati na puno ng takot, ay nagsimulang muling magtayo ng mga pader at maghabi ng mga bagong kwento ng pag-asa. Ngunit ang kwento ni Mang Isko ay nagbigay ng isang matinding pangako. Ang tunay na panganib ay hindi pa tapos. Ayon sa kanya, ang mga aswang ay bahagi lamang ng isang mas malalim na kasaysayan. At sa kabila ng kanilang pagkatalo, isang mas matandang puwersa ang patuloy na nagmamasid sa kanila. Habang si Eliza at ang kanyang mga kaibigan ay nagtipon upang magdasal at magsuri ng mga posibleng solusyon, napansin ni Ramil ang isang kakaibang senyales sa kagubatan. Isang nilalang na naglalakad sa dilim na parang hindi naaapektuhan ng liwanag na dinala nila mula sa kanilang tagumpay. Si Ramil ay nagsimula ng magduda kung ang mga aswang nga ba ang pinakamalaking banta o may mas malupit pang nilalang na itinatago ang tunay na kapangyarihan. Isang gabi, habang naglalakad si Eliza patungo sa isang liblib na bahagi ng kagubatan, naramdaman niyang muling bumangon ang isang puwersa. Tinutuklas niya ang pinagmulan ng enerhiyang iyon at doon siya nakatagpo ng isang lumang templo, isang lugar na matagal nang napabayaan at naaalala lamang sa mga alamat. Ang templo na ito ay itinayo ng mga ninuno ng bayan bilang isang proteksyon laban sa isang nilalang na tinatawag nilang Mahal na Pusong. Isang nilalang na may kakayahang magpabalik ng mga aswang at iba pang mga nilalang mula sa dilim. Sa loob ng templo, natagpuan nila ang isang sinaunang pergamino na nagsasabing, ang Mahal na Pusong ay isang nilalang na hindi nagmula sa kanilang mundong ibabaw. Siya ay isang nilalang na ibinangon mula sa mga patay na kaluluwa ng mga naunang aswang. Isang nilalang na may kakayahang kontrolin ang lahat ng puwersa ng dilim. Ang pagbabalik ng Mahal na Pusong ay nangangahulugang muling pagbabalik ng lahat ng mga nilalang ng dilim at aswang na kanilang tinalo, pati na rin ang isang bagong era ng paghahari sa bayan. Habang ang mga kabataan ay nag-iisip ng paraan upang pigilan ang pagbabalik ng Mahal na Pusong, ang mga kaluluwa ng kanilang mga ninuno ay nagsimulang magparamdam kay Eliza. Ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-iba at nakaramdam siya
ng isang bagong lakas na ipinagkaloob sa kanya upang harapin ang matandang nilalang. Nagpasiya si Eliza at ang kanyang mga kaibigan na hindi nila hahayaang magtagumpay ang puwersa ng dilim. Sa tulong ng mga espiritu ng bayan at ng mga sinaunang armas na kanilang natuklasan, nagsimula silang maghanda para sa kanilang pinakamalaking laban. Sa hatingabi, nagsimula nang magbukas ang pinto ng templo at isang sigaw ang umabot sa kalangitan. Naglalakad na ang mahal na pusong, isang nilalang na may malalaking mata, na may katawan ng makapangyarihang halimaw at mga galamay ng kadiliman. Habang siya ay papalapit, ang mga kabataan at mga matatanda ng bayan ay nagdasal at nagtipon upang magbigay ng huling laban. Ang huling pagsubok na haharapin ni Eliza at ng kanyang mga kaibigan ay hindi lamang tungkol sa pisikal na laban, kundi sa kanilang lakas ng loob at sa kanilang pananampalataya sa bayan at sa kanilang mga ninuno. Sa isang huling sakripisyo, ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa kanilang tapang at sa pagkakaisa. Ang mahal na pusong ay muling magpapakita ng kanyang ganap na puwersa. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ng bayan ay hindi matitinag. Habang si Eliza at ang kanyang mga kasamahan ay nagtipon sa harap ng templo, ang mahal na pusong ay patuloy na naglalakad patungo sa kanilang kinaroroonan. Ang katawan nito ay lumalagablab sa dilim, at ang hangin sa paligid ay parang naglalaman ng mga kaluluwang nawawala sa kanilang mundo. Ang bawat hakbang nito ay nagdudulot ng takot, at ang mga nilalang ng dilim na sumusunod sa kanya ay nagiging higit pang mapanglaw. Sa kabila ng matinding presensya ng puwersa ng mahal na puso, ang mga kabataan ay patuloy na nagdarasal at nagsasanib puwersa upang maghanda. Habang papalapit ang mahal na pusong, si Eliza ay nakatayo sa harap ng templo. Ang mga kamay ay nakataas, at ang mga espiritu ng mga ninuno ng bayan ay nagsimulang magbalik sa kanyang katawan. Isang liwanag ang nagsimulang kumalat mula sa kanyang katawan. Isang sinag na nagpalitaw ng mga kaluluwa ng mga naunang bayaning naglaban sa dilim. Si Eliza, sa tulong ng mga espiritu, ay naging pinuno ng huling laban. Isang simbolo ng hindi matitinag na pag-asa at pagnanasa na protektahan ang bayan. Ang mahal na pusong, na may kakayahang mang-akit ng mga kaluluwa ng mga patay at buhay, ay nagsimula ng isang malupit na pag-atake. Ang mga nilalang na dati nilang tinalo ay bumangon mula sa kanilang mga libingan, kasama ang mga aswang at mga hindi pangkaraniwang halimaw na matagal nang nagtatago. Ang bayan ay muling nilusob ng dilim, ngunit hindi nagpatinag ang mga kabataan at mga matatanda. Sa huling pagkakataon, nagsama-sama sila upang labanan ang puwersa ng dilim. Si Ramil, na bago pa lang nakaramdam ng kabigatan ng kanyang mga pagbabago, ay nagsimulang makakita ng liwanag mula sa kanyang katawan. Isang resulta ng kanyang sariling tapang at ang mga espiritu ng bayan na nagsanib sa kanya. Ang lakas na nakuha niya mula sa mga kaluluwang ito ay nagbigay sa kanya ng kakayahang labanan ang mga nilalang ng dilim at maibalik ang mga nawalang kaluluwa sa kanilang kapayapaan. Habang si Eliza ay nakaharap sa mahal na pusong, si Ramil at ang iba pang kabataan ay nakipaglaban sa mga nilalang na bumangon mula sa mga patay. Ang mahal na pusong ay hindi madaling matitinag. Sa bawat hakbang nito, naglalabas ito ng mga matitinding alon ng enerhiya na parang may layunin itong gawing alikabok ang lahat ng umaasa sa liwanag. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Eliza ay nagpatuloy sa pagtataas ng kanyang mga kamay. Binubuksan ang pinto ng templo at nilalabanan ang puwersa ng dilim gamit ang lakas ng kanyang espiritu at ang mga kaluluwa ng mga bayaning nagsakripisyo. Kasabay nito, si Ramil at ang iba pang kabataan ay nakatulong sa pamamagitan ng pagtulong na mapigilan ang mga nilalang ng dilim na patuloy na lumalapit. Nang magtagumpay si Eliza sa pagsasara ng pinto ng templo,
Isang malakas na alon ng liwanag ang sumabog sa buong bayan at ang mahal na pusong ay nawalan ng kakayahang magmaniobra. Sa isang huling sigaw, ang nilalang ay naglaho at ang mga nilalang ng dilim ay nagsimulang maglaho isa-isa. Ang bayan na minsan ay sumiko sa dilim ay muling napuno ng liwanag. Ang tagumpay laban sa mga puwersa ng kasamaan ay natamo. Ngunit bago magtapos ang gabi, si Eliza ay nagmuni-muni. Alam niyang ang laban ay hindi magtatapos dito. Ang puwersa ng dilim ay patuloy na maghahanap ng pagkakataon upang magbalik. Ngunit sa pagkakaisa ng mga kabataan, mga matatanda, at ang mga kaluluwa ng kanilang mga ninuno, ang bayan ay muling magiging isang lugar ng liwanag. Si Eliza, sa kabila ng kanyang mga natutunang aral, ay muling ipinagpatuloy ang misyon ng pagliligtas, na may pag-asa na ang bawat laban ay magkakaroon ng pagwawakas, at ang bayan ay magpapatuloy sa pagbuo ng bagong kwento ng lakas at tapang. Ang kwento ng bayan ay isang patuloy na alon ng pag-asa, at ang kanilang laban sa dilim ay magsisilbing paalala na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang liwanag ay laging muling babangon. Sa sumunod na mga araw, ang bayan ay nakararanas ng matinding pagbabago. Ang mga tao ay muling nagtipon at nagsimula ng muling pagtatayo ng kanilang komunidad. Ang mga kahoy at halaman na tinamaan ng kadiliman ay unti-unting bumangon, at ang mga ilog na dating puno ng mapait na alaala ay nagningning sa liwanag ng araw. Ang mga kabataan na naging saksi sa mga naganap ay nagsimula ng isang bagong buhay. Ngunit ang mga aral ng nakaraan ay hindi nila malilimutan. Si Eliza, na naging simbolo ng pag-asa sa bayan, ay patuloy na nagsisilbing gabay sa mga kabataan at matatanda. Ngunit ang mga gabi ay hindi siya binibitawan ng mga tanong. Sa kabila ng kanilang tagumpay, laban sa mahal na pusong, nakaramdam siya ng isang hindi maipaliwanag na takot. Kahit na ang mga aswang at nilalang ng dilim ay nawala, alam niyang hindi lahat ng puwersa ng kadiliman ay nawala sa mundo. Siya ay nagsimulang magtanong, may iba pa bang nagmamasid? May iba pa bang puwersang maghihintay ng tamang panahon upang magbalik? Ang mga tanong na ito ay nagbigay sa kanya ng bagong misyon. Nais niyang tiyakin na ang kanilang bayan ay hindi na muling lulubog sa dilim. Upang magawa ito, pinili niyang maglakbay at hanapin ang mga sinaunang kasaysayan na maaaring magturo sa kanila kung paano maghanda sa mga darating pang panganib. Kasama si Ramil at ang ilan pang kabataan, nagsimula silang maglakbay patungo sa mga liblib na lugar kung saan iniiwasan ng karamihan ang mga makasaysayang lugar dahil sa mga alamat ng nakaraan. Sa kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng isang matandang mang-uugali, si Aling Lina, na ipinanganak sa bayan, ngunit lumisan ng magulo ang mga panahon ng aswang. Ibinukas niya sa kanila ang isang lihim na sinasabing magpapalakas sa kanilang komunidad laban sa anumang pagsubok sa hinaharap. Ayon kay Aling Lina, may isang sinaunang aklat na tinatawag na Aklat ng Liwanag na naglalaman ng mga ritual at kaalaman upang labanan ang mga puwersa ng dilim. Ang aklat ay nakatago sa isang kuweba sa pinakamataas na bundok sa bayan, at ito ay pinoprotektahan ng mga espiritu ng kalikasan. Si Eliza at ang mga kabataan ay nagdesisyong maglakbay patungo sa bundok, hindi lamang upang hanapin ang aklat, kundi upang tiyakin na hindi nila pababayaan ang bayan sa harap ng anumang banta. Habang patuloy ang kanilang paglalakbay, si Eliza ay nakaramdam ng isang pagbabago sa kanyang sarili. Ang lakas na ipinagkaloob sa kanya ng mga espiritu ng mga ninuno ay nagiging mas matatag, at ang kanyang pananaw ay nagiging mas malawak. Nagsimula siyang makaramdam ng isang mas mataas na layunin. Isang misyon hindi lamang para sa bayan, kundi para sa kalikasan at ang buong mundo.
Sa kanilang pag-akyat sa bundok, nagkaroon sila ng mga pagsubok. Ang hangin ay malupit at ang mga daan ay puno ng mga sigaw mula sa nakaraan. Ngunit si Eliza at ang kanyang mga kaibigan ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa kabila ng mga hamon. Sa wakas, narating nila ang kuweba kung saan nakatago ang aklat ng liwanag. Ngunit sa loob ng kuweba, naghintay ang mga nilalang na matagal nang ipinagtabuyan mula sa bayan. Mga kaluluwang naligaw ng landas at nagmistulang mga tagapagtanggol ng aklat. Isang matinding laban ang naganap sa loob ng kuweba. Ngunit sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa, tapang, at ang mga aral na natutunan mula sa nakaraan, nagtagumpay sila at nakuha ang aklat ng liwanag. Ang mga nilalang ng dilim ay muling nagtago at ang aklat ay naging simbolo ng bagong simula para sa bayan. Pagbalik nila sa bayan, ipinakita ni Eliza ang aklat sa mga matatanda at sinimulan nilang mag-aral ng mga ritual at kaalaman mula rito. Napagtanto nila na ang tunay na laban ay hindi lamang laban sa mga aswang, kundi laban sa lahat ng puwersa ng dilim na maaaring magbalik sa kanilang mundo. Si Eliza, kasama ang kanyang mga kaibigan, ay nagsimulang magtulungan upang itaguyod ang proteksyon ng bayan at ng kalikasan, handa na sa anumang pagsubok na darating. Ang kwento ng bayan ay nagsilbing isang paalala sa lahat. Ang liwanag ay hindi lamang isang sandali, kundi isang patuloy na laban na hinihingi ang tapang, pagkakaisa, at pananampalataya sa isa't isa. Matapos ang matagumpay na pagkuha ng aklat ng liwanag, ang bayan ay muling nakaranas ng kapayapaan. Ngunit hindi nagtagal. Nagsimula silang makaramdam ng kakaibang presensya. Ang kalikasan, na dati naglalaman ng buhay at kasiglahan, ay unti-unting nagkaroon ng pagbabago. Ang mga puno ay nagiging malupit, ang mga hayop ay nagsimulang magtago, at ang hangin ay nagdala ng isang malamig na pakiramdam na tila nagbabanta ng isang malaking unos. Muli, ang bayan ay nakaramdam ng pangangailangan na maghanda para sa isang darating na kalamidad. Si Eliza, ngayon ay isang pinuno ng bayan, ay nagsimulang makaramdam ng kabiguan. Bagamat ang aklat ng liwanag ay nagbigay sa kanila ng bagong pag-asa, may mga kasulatan sa libro na nagsasabing may isang mas matinding puwersa ang magbabalik. Isang puwersa na hindi kayang labanan ng karaniwang tao. Ang nilalang na tinatawag nilang anino ng paglimos ay isang puwersang matagal nang nawawala, ngunit hindi pa natatapos ang kanyang misyon. Sa isang gabi ng buwan, isang kakaibang sigaw ang umabot sa kanilang mga pandinig. Isang malupit na ingay mula sa kagubatan. Isang uri ng banta na ang bawat tunog ay nagdudulot ng takot at kalituhan. Nagtaka si Eliza at ang kanyang mga kasamahan kung ito ba ay isang babala o isang paalala na ang kanilang mga kalaban ay hindi patalo. Si Ramil, na ngayon ay mas matatag, ay nagsimulang magpasiya na maghahanap ng kasagutan sa kanyang mga tanong. Paano kung ang anino ng paglimos ay isang nilalang na matagal nang nagmamasid sa atin? Tanong niya kay Eliza, na tumango bilang sagot. Sa tulong ng aklat ng liwanag, nagsimula silang maghanap ng kasagutan sa mga nakatagong lihim. Ayon sa aklat, ang anino ng paglimos ay hindi isang pisikal na nilalang, kundi isang malupit na kapangyarihan na nakatago sa mga puso ng bawat nilalang. Isang puwersa ng kasakiman, galit at paghihiganti. Isang puwersa na lumalabas sa mga oras ng matinding dilim sa isang tao. Ang anino ng paglimos ay may kakayahang magbago ng anyo at pumasok sa mga puso ng mga tao. Habang ang mga tao ng bayan ay nagpatuloy sa kanilang buhay, unti-unti nilang nararamdaman na ang mga nakatagong pighati at galit mula sa nakaraan ay muling lumalabas. Ang anino ng paglimos ay nagsimula ng gumalaw sa kanilang komunidad. Itinatarget ang mga mahihinang kaluluwa, ang mga tao na nagdadala ng matinding takot
at pagdududa. Sa isang madilim na gabi, si Elisa ay nakatagpo ng isang matandang mang-uugali sa isang liblib na bahagi ng bayan. Ito ay si Mang Udo, isang taong alam ang mga sinaunang kwento at hindi nakakalimot sa mga lihim ng nakaraan. Si Mang Udo ay nagbigay ng isang mahalagang babala. Huwag kayong magpapadala sa ilusyon ng liwanag na iniisip ninyong nahanap nyo na. Ang anino ng paglimos ay laging naroroon. Hindi siya nakikita ng mata, ngunit ang mga nararamdaman ng puso ay maaaring magdala ng pag-aalinlangan. Si Elisa at ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang mag-isip kung paano nila mapapalakas ang bayan laban sa anino ng paglimos. Ayon kay Mang Udo, hindi nila kayang labanan ang puwersang iyon gamit lamang ang lakas, kundi sa pamamagitan ng pagkakaisa ng kanilang mga puso. Nang magsama-sama sila, napagtanto nila na ang tunay na laban ay hindi sa labas, kundi sa loob ng bawat isa sa kanila. Kailangang magtagumpay sila sa kanilang sariling mga demonyo, ang mga takot, pagkabigo at pagdududa na nagmumula sa kanilang nakaraan. Nagdaos sila ng isang seremonya ng pagpapatawad, isang pagtanggap ng kanilang mga nakaraan at mga kasalanan upang matanggal ang mga pagdududa at takot na unti-unting ipinapasok ng anino ng paglimos. Ang seremonyang ito ay isang pagsasama ng mga kaluluwa, isang pagkakaisa ng mga nagdaang henerasyon, at isang gabay mula sa mga espiritu ng bayan. Sa kabila ng kanilang pagsasanib, isang huling pagsubok ang dumating. Ang anino ng paglimos ay nagpakita ng kanyang tunay na anyo, isang nilalang na naglalaman ng mga kaluluwa ng mga nagkamali, mga nasaktan, at mga hindi nakatanggap ng katarungan. Ang labanan ay hindi na pisikal, kundi isang pagsubok ng kanilang mga kaluluwa at pananampalataya sa isa't isa. Sa tulong ng Aklat ng Liwanag, ang bayan ay nagsimula ng isang ritual ng paglilinis, isang pagbabalik loob at pagkakaroon ng malinis na puso upang mapawi ang puwersa ng anino ng paglimos. Isa-isang nagsimulang maghilom ang mga sugat ng bayan, at ang puwersa ng dilim ay nagsimulang maglaho. Ang anino ng paglimos ay muling naitaboy, ngunit sa lahat ng nangyari, natutunan ng bayan na ang tunay na liwanag ay hindi nanggagaling sa mga panlabas na ritual, kundi mula sa malalim na pagkakaisa ng mga puso ng bawat isa. At sa huling pagdapo ng araw, ang bayan ay muling naging simbolo ng pag-asa. Ang anino ng paglimos ay naglaho, ngunit alam nila na ang laban ay hindi nagtatapos dito. Patuloy nilang tatanawin ang liwanag at magsisilbing gabay sa bawat hakbang nila patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Sa mga sumunod na linggo, ang bayan ay nagpatuloy sa kanilang pagbangon mula sa matinding pagsubok. Ang mga pamilya ay nagtipon upang magtulungan. Muling itinayo ang mga bahay at ipinagdiwang ang kanilang kaligtasan. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay laban sa anino ng paglimos, ang mga tao ay hindi pa rin nakakaramdam ng ganap na kapayapaan. Ang mga mata nila ay puno ng tanong, at ang bawat gabi ay may kasamang kabang na hindi matanggal-tanggal. Alam nilang may isang bagay pa silang hindi natutuklasan, isang lihim na matagal nang nakatago sa ilalim ng kanilang mga paa. Si Elisa, bilang pinuno ng bayan, ay nagsimulang makaramdam ng matinding pagka-burden. Laging gumugol ng oras sa pag-aalaga sa mga tao, ngunit sa kanyang puso, may isang pangambang hindi pa ito ang wakas. Ang Aklat ng Liwanag ay nagbigay sa kanila ng mga kaalaman, ngunit hindi ito nagbigay ng kasiguruhan. Sa mga gabi ng pananabik, nararamdaman niyang may isang puwersa na patuloy na gumagalaw, naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling umatake. Isang gabi, habang nakaupo si Elisa sa ilalim ng puno ng balete sa harap ng templo, isang lihim na mensahe ang dumating sa kanya.
Ang isang matandang mang-uugali mula sa ibang bayan ay nagpadala ng isang palatandaan, isang misteryosong simbolo na mukhang naglalaman ng isang babala. Ang simbolo ay nagpakita ng mga puwersa na matagal nang itinago sa ilalim ng lupa. At si Eliza ay nalamang ang kalaban nila ay hindi basta-basta. Ang simbolo ay nagpasiko ng mga alaala. Alaala ng isang dambuhalang nilalang na tinatawag nilang Batala ng Kadiliman. Ayon sa mga alamat, ang Batala ng Kadiliman ay isang sinaunang nilalang na kumakatawan sa lahat ng masamang aspeto ng kalikasan. Siya ay ang pinagmula ng mga malupit na puwersa ng dilim at kasamaan at matagal nang itinago sa ilalim ng mga bundok at kagubatan. Ngunit hindi siya namatay. Bagkus, naghintay ng tamang oras upang magbalik at maghiganti. Habang ang mahal na pusong at ang anino ng paglimos ay naitaboy na, si Batala ng Kadiliman ay may mas malalim na layunin. Ang pagsira sa mga kaluluwa ng tao, isang kalaban na hindi nila kayang labanan ng buo. Nagtipon si Eliza at ang kanyang mga kasamahan upang talakayin ang mensahe. Hindi nagtagal, si Mang Udo ay muling dumating sa kanilang bayan. Nagdala ng mas higit pang kaalaman tungkol sa Batala ng Kadiliman. Ayon sa kanya, ang Batala ay hindi tulad ng ibang nilalang. Siya ay may kakayahang manipulahin ang mga kaluluwa, lumikha ng mga ilusyon at kasinungalingan, at maghasik ng kaguluhan sa loob ng komunidad. Hindi siya pwedeng labanan gamit lamang ang armas o lakas ng katawan. Kailangang matutunan nilang sugpuin ang puwersa ng kadiliman mula sa kanilang mga kaluluwa, mula sa kanilang mga takot at pinagmula ng mga kasalanan. Pumili si Eliza ng isang grupo ng mga kabataan upang magsimulang maglakbay patungo sa bundok kung saan sinasabing nagtatago ang Batala ng Kadiliman. Hindi nila alam kung ano ang kanilang haharapin, ngunit alam nilang ang bawat hakbang nila ay magdadala sa kanila ng mas matinding pag-unawa sa kanilang misyon. Kasama ang kanilang mga ninuno, sila ay handang maglakbay at maghahanap ng kasagutan. Habang nagsisimula silang maglakbay patungo sa bundok, nakaramdam si Eliza ng kakaibang presensya. Ang mga puno ay tila nagmamasid sa kanila. Ang hangin ay tila nag-uutos ng mga hindi malinaw na mensahe. At ang mga mata ng nilalang na nakatago sa dilim ay muling naglalabasan. Ang bawat hakbang nila ay isang pagsubok. At sa bawat daan na kanilang tinatahak, ang puwersa ng kadiliman ay dahan-dahang kumikilos upang pigilan sila. Sa kanilang pag-akyat sa bundok, nagkaroon sila ng matinding pagsubok. Ang Batala ng Kadiliman ay nagsimulang magpakita ng kanyang lakas. Ang bawat nilalang sa daan ay nagbago ng anyo at ang mga ilusyon ay nagbigay ng takot at kalituhan sa kanilang mga isipan. Sa bawat hakbang nila, ang mga kabataan ay nawawala sa landas at ang bawat isa ay nagsisimulang magtanong kung kaya pa nilang magpatuloy. Ngunit si Eliza, sa kanyang tapang at mga aral mula sa Aklat ng Liwanag, ay nagsimulang magtiwala sa kanyang mga kasamahan at sa lakas ng kanilang pagkakaisa. Ang puwersa ng Batala ng Kadiliman ay hindi magtatagumpay hanggat sila ay magtataglay ng pananampalataya sa isa't isa. Sa kabila ng mga ilusyon at takot, nagsimula silang magdasal at magtulungan. Ang mga kabataan ay nagsanib puwersa at muling lumaban, mas matatag kaysa dati, upang tapusin ang laban na nagsimula pa noong unang paglitaw ng mga aswang. Ang huling pagsubok ay malapit nang dumating. Habang ang grupo ni Eliza ay patuloy na umaakyat sa bundok, naramdaman nila ang bigat ng presensya ni Batala ng Kadiliman. Ang bundok ay tila buhay. Bawat bato at puno ay tila nag-uusap at nagbabadya ng isang masamang sigaw. Ang mga ilusyon ay lumalakas. Ang mga kabataan ay nagsimulang makita ang kanilang mga pinakamalalim na takot, ang kanilang mga kaaway mula sa nakaraan, at mga kaibigang nagbabalik sa kanilang mga alaala. Ang mga imahe ay nagsasanhi ng kalituhan,
at ang kanilang mga puso ay nagsimulang mawalan ng pag-asa. Si Elisa, kahit na puno ng takot, ay nagsimulang magtulungan sa kanyang mga kasamahan. Alam niyang hindi nila kayang matalo ang batala ng kadiliman sa pamamagitan ng pisikal na lakas lamang. Kinailangan nilang magtulungan upang palakasin ang kanilang loob at iligtas ang kanilang bayan. Inalala niya ang mga aral mula sa Aklat ng Liwanag na nagsasabing ang tunay na laban-laban sa kadiliman ay nagsisimula sa loob, sa mga puso ng bawat isa. Ang takot na nararamdaman natin ngayon ay bahagi ng ating laban, wika ni Elisa sa kanyang mga kasamahan. Hindi natin kayang magtagumpay kung papayagan natin ang dilim na ito na pumasok sa ating mga isipan. Magtulungan tayo at magtira ng liwanag sa ating mga puso. Habang patuloy nilang tinatahak ang madilim na bundok, unti-unti nilang natutunan kung paano kalmaduhin ang kanilang mga sarili. Bawat isa ay nagsimulang magdasal at ang kanilang mga puso ay nagsanib sa isang matibay na pananampalataya na magtatagumpay sila laban sa anuman ang haharapin nila. Ang mga ilusyon ni Bathala ng Kadiliman ay unti-unting naglaho habang ang kanilang pagkakaisa ay nagbigay liwanag sa madilim na daan. Sa kanilang pag-abot sa pinakamataas na bahagi ng bundok, tumambad sa kanilang harapan ang isang dambuhalang pook, isang kaharian ng dilim na pinamumunuan ni Bathala ng Kadiliman. Ang nilalang na ito ay isang imahe ng takot at galit. Mataas, matalim, at ang bawat hakbang nito ay naglalabas ng isang mabigat na alon ng kadiliman. Sa kanyang paligid ay mga nilalang na nagmumula sa mga pusong puno ng galit at puot. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam ni Elisa at ng kanyang mga kasamahan na hindi ito ang katapusan ng kanilang laban. Si Bathala ng Kadiliman ay nagsalita sa isang malupit na tinig. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng masamang kagalakan. Mga mortal, ano ang magagawa ninyo laban sa akin? Ako ang pinagmulan ng inyong mga pinagmulan, ang kadiliman ng inyong mga kaluluwa. Walang sino man ang makakatalo sa akin. Lahat ng inyong mga takot, galit, at pagkatalo ay bahagi ko. Ngunit si Elisa, sa kanyang tapang at lakas ng loob, ay nagsalita. Hindi ka makakatalo sa amin, Bathala ng Kadiliman. Hindi mo kami matatalo hanggat kami ay may liwanag sa aming mga puso. Kami ay hindi magpapadala sa iyong kadiliman. Ang tunay na liwanag ay nasa aming pagkakaisa at pananampalataya sa isa't isa. Ang huling laban ay nagsimula. Ang mga kabataan, kahit natatakot, ay nagsimula ng magdasal at magtulungan. Isang liwanag na nagmumula sa kanilang mga puso ang nagsimulang magbukas ng daan, at ang bawat isa ay nagsimulang mag-angat ng kanilang mga espiritu. Ang mga takot at galit na matagal nilang ipinaglalaban ay nagsimulang maglaho. Si Bathala ng Kadiliman ay nagalit at nagpakita ng matinding lakas. Ngunit sa bawat pag-atake, ang liwanag mula sa kanilang pagkakaisa ay nagiging mas matindi. Ang kadiliman ay nagsimulang magdahan-dahan at maglaho. Si Elisa, na leader ng kanilang grupo, ay naglakas loob na magsalita. Ang iyong oras ay tapos na. Bathala ng Kadiliman, hindi mo kami magugapi. Kami ay magtatagumpay. Sa kabila ng huling pagsubok na ibinato ni Bathala ng Kadiliman, natutunan nila na ang liwanag ay hindi basta-basta nauurong. Ang liwanag ay walang katapusan at ito ang nagsisilbing gabay sa kanilang landas. Sa tulong ng Aklat ng Liwanag at ng kanilang lakas ng loob, ang Bathala ng Kadiliman ay tuluyang naitaboy at muling nawala sa ilalim ng bundok. Ngunit bago tuluyang maglaho, iniwan ni Bathala ng Kadiliman ang isang babala. Ako ay magbabalik, wika niya. Hindi ako ang huli. Laging may kadilimang sumusunod sa liwanag. Nang bumalik si Elisa at ang kanyang mga kasamahan sa bayan, ipinagdiwang nila ang kanilang tagumpay, ngunit alam nilang ang laban ay hindi pa tapos. Ang Bathala ng Kadiliman ay maaaring magbalik, ngunit sila ay handa na.
Ang bawat isa ay nagpatuloy sa kanilang buhay na may bagong pag-asa. Ngunit patuloy nilang pinapangalagaan ang aklat ng liwanag at ang kanilang mga puso mula sa mga darating pang pagsubok. Ang bayan ay muling nagkaisa at nagpatuloy na magtulungan, handa na sa anumang hamon na dadating. At ang kwento ng bayan ay nagsisilbing paalala na ang liwanag ay hindi basta-basta nakakamtan, ngunit ang tunay na tapang ay nagmumula sa ating pagkakaisa at pananampalataya sa isa't isa. Matapos ang tagumpay laban kay batala ng kadiliman, nanumbalik ang katahimikan sa bayan. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay, naramdaman pa rin nila ang panganib na palaging nagbabantay sa kanilang mga kaluluwa. Ang liwanag na kanilang itinaguyod ay patuloy na nagbigay gabay, ngunit ang mga anino ng nakaraan ay patuloy na gumugol sa kanilang isipan. Hindi nila alam na ang mga nilalang na tumulong kay batala ng kadiliman upang maghasik ng takot ay nagsimulang muling magtipon, nag-aalab sa paghihiganti. Si Elisa, ngayon ay mas matatag, ay nagsimula muling maglakbay upang magtulungan at palakasin ang mga pader ng bayan. Isang araw, ang mga mensahe mula sa ibang mga bayan ay nagsimulang dumating. Mga kwento ng mga nilalang na muling nagbabalik. Mga anino mula sa nakaraan na nagmumula sa mga pusong puno ng puot. Ang mga aswang na sa kalaunan ay itinuring nilang mga kaaway ay nagsimulang magkaisa. Hindi pa natatapos ang kanilang laban. Ang tunay na pagsubok ay nasa darating na mga buwan. Nagpadala si Elisa ng mga alagad upang maglakbay patungo sa mga kalapit na bayan at magdala ng balita tungkol sa mga muling nagbabalik na nilalang. Nais niyang makuha ang bawat piraso ng impormasyon upang makapaghanda ng mas mabuti. Habang ang mga kabataan ay patuloy na naghahanda sa posibilidad ng bagong laban, si Mang Udo ay muling dumating upang magbigay ng huling babala. Ang dilim ay hindi matitinag ng liwanag lamang. Kung nais niyo pang magtagumpay, kailangan niyong muling harapin ang inyong mga kaluluwa at hayaan ang bawat isa sa inyo na maging bahagi ng isang mas matibay na pagkakaisa. Ang grupo ni Elisa, ngayon ay pinuno ng kanilang bayan, ay patuloy na nagbabalik loob at nagdarasal. Nagtipon sila upang mapagtibay ang kanilang mga espiritu at magsanib puwersa laban sa darating na dilim. Sa kanilang paghahanap ng mga kasagutan, natuklasan nila na may isa pang lihim sa aklat ng liwanag na hindi nila natutunan noong una. Sa isang paglilinis ng templo, nahanap nila ang isang tinatagong pahina, isang pahina ng pangako. Ang mga lihim na nakatago dito ay nagsasabing ang tunay na lakas ng kanilang bayan ay hindi sa pisikal na digmaan, kundi sa kapayapaan at pagpapatawad. Ang bagong kaalaman na ito ay nagbigay gabay sa kanilang mga hakbang. Si Elisa, sa tulong ng mga matatanda, ay nagsimulang maghanap ng isang sinaunang ritual ng kapatawaran. Ito ang magiging susi upang masupil ang nalalapit na puwersa ng kadiliman. Ngunit ang ritual na ito ay hindi basta-basta. Kailangan nilang magsanib puwersa at yakapin ang bawat aspeto ng kanilang nakaraan. Ang mga pagkatalo, pagkakasala, at mga hindi pagkakaunawaan. Habang naghahanda sila para sa ritual, nagsimulang maramdaman ng buong bayan ang matinding takot na dulot ng mga aswang na muling nagbalik. Ang mga nilalang ay nagtatago sa bawat kanto at ang mga kabahayan ay nagsimulang magsara sa takot. Ang mga kabataan ay nagsimulang maglakbay patungo sa mga lugar na tinutukoy ng aklat ng liwanag upang isagawa ang ritual ng pag-aalay at pagpapatawad. Isang gabi, ang pinakamadilim na pagsubok ay dumating. Ang mga aswang, pinangunahan ng isang matinding nilalang na tinatawag na balasik, ay nagsimulang magsanib at salakayin ang bayan. Ang mga tao ay nagtakbuhan, ngunit ang mga puwersa ng kadiliman ay matindi at mapanira. Si Elisa, na ngayon ay hindi na lamang isang pinuno,
kundi isang simbolo ng pag-asa, ay hindi nagpatalo. Pinangunahan niya ang kanyang mga kababayan sa isang laban na hindi lamang laban sa katawan, kundi laban sa mga kaluluwa. Ang aklat ng liwanag ay nagsilbing gabay sa kanila. Habang nakaharap sila sa huling pagsubok, muling lumitaw ang isang malupit na kaalaman. Ang balasik, pinuno ng mga aswang, ay isang nilalang na hindi matitinag ng pisikal na lakas. Siya ay nabubuhay mula sa mga kasalanan ng mga tao, ang kanilang galit, puot at takot. Kung nais nilang magtagumpay, kailangan nilang isuko ang mga pagnanasa at galit sa kanilang puso. Sa tulong ng aklat ng liwanag at sa pagkakaisa ng bawat isa, nagsimula nilang harapin ang kanilang mga kaluluwa. Habang naglalaban ang mga kabataan at matatanda, si Eliza ay nagsimulang magsalita sa kanilang mga kaluluwa. Pagpapatawad, kapayapaan, ang kanyang mga salita ay lumilipad sa hangin. At ang mga nilalang na pinangungunahan ni Balasik ay nagsimulang magdahan-dahan maglaho. Ang kanilang puwersa ay napawi ng kabutihan ng bawat isa. Matapos ang matinding laban, ang dilim ay tuluyan ng naglaho. Ang mga aswang ay umatras, at si Balasik ay naglaho sa kanilang mga mata. Ang bayan, bagamat sugatan at pagod, ay muling nakatayo. Ang liwanag na kanilang pinaglabanan ay nagbigay sa kanila ng bagong pag-asa, at ang mga tao ay nagsimula ng magtulungan upang buuin muli ang kanilang komunidad. Si Eliza, na naging simbolo ng pagkakaisa at lakas, ay nagsalita sa harap ng kanyang bayan. Hindi natin kayang magtagumpay kung mag-isa lang tayo. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa ating pagkakaisa, mula sa ating pananampalataya at pagpapatawad sa isa't isa. Ang laban na ito ay hindi natapos sa pagsira sa mga aswang, kundi sa pagkakaroon ng malinis na kaluluwa. Ang bayan, sa tulong ng aklat ng liwanag, ay nagsimula ng isang bagong kabanata. Hindi na nila kailangang maghanda para sa mga darating na kalaban, kundi maghanda para sa mas magandang bukas. Isang bukas na puno ng pag-ibig, pag-asa, at pagkakaisa. Ang kwento ng kanilang laban ay naging isang paalala sa lahat. Ang bawat dilim ay may katapusan, at ang liwanag ay hindi basta-basta nawawala. Itinuturo nito sa bawat isa na ang pinakamahalagang laban ay hindi laban ng lakas, kundi laban ng mga kaluluwa. Ang tunay na laban ng kabutihan at pag-asa. At sa huling gabing iyon, si Eliza at ang kanyang bayan ay nagsama-sama sa ilalim ng mga bituin. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa pagtanggal ng kadiliman, kundi sa paggawa ng liwanag na magtatagal sa bawat henerasyon.